Sa mismong araw ng 80 taong kaarawan ni tatay, walang ni isa sa pamilya ng aking asawa ang dumating, lahat daw ay abala. Wala akong sinabi. Pagkatapos ng 2 linggo, tumawag sa akin ang bayaw ko. Ate, natanggal ako sa trabaho sa kumpanya ng pinsan mo. Ang bango ng giniling na baboy, sibuyas, at iba pang sangkap para sa palaman ng lumpiang Shanghai ay bumalot sa aming maliit na kusina. Umupo ako sa isang lumang bangko at palaging hinalo ang pinagsamang sangkap sa malaking palanggana. Nagsisimula ng dumilim sa labas. Kahit ang malakas na busina ng mga sasakyan sa kalye ay hindi makapigil sa pananabik na sumasalamin sa aking puso. 3 araw na lang at 80 taong kaarawan na ni tatay. Sa loob ng 23 taon ng aking pagiging manugang, ito ang unang pagkakataon na nakaramdam ako ng ganito kasigla at kaba. Maingat kong kinuha ang manipis ngunit maligat na wrapper ng lumpia, inilagay ang maraming palaman at mahigpit itong binalot. Bawat piraso ng lumping binabalutan ko ng may pagmamahal ay hindi lang handa para sa nalalapit na salusalo. Ito ay handog ng aking matinding pagmamahal at paggalang kay tatay na nagpakasakit sa buong buhay niya para sa akin. Sandali akong tumigil at tumingin sa labas ng bintana na may itim na mantsa ng usok. Sa malabong liwanag ng gabi, biglang bumalik sa akin ang malinaw na alaala ng aking mahirap na kabataan. Talagang mahirap ang buhay namin noon. 3 taong gulang pa lamang ako nang namatay si nanay dahil sa sakit, hindi namin kayang bayaran ang pagpapagamot. Naging solo dad si tatay noong mga panahong iyon. Nasa kalakasan ng kaniyang edad, 30, at walang katuwang niya akong pinalaki. Marami ang nagpayo kay tatay na magpakasal ulit, ngunit tumanggi siya. Nagbibigay lang ng malungkot na ngiti, sa takot na baka makaranas ako ng kalupitan sa isang stepmother. Kaya't solo niya akong pinalaki. Nagtatrabaho bilang kargador sa isang lumang bodega sa dulo ng aming barangay. Malinaw sa alaala ko ang isang gabi ng taglamig, noong 12 taong gulang ako, sobrang lamig. Noong araw na iyon, nilalagnat ako ng mataas. Ang katawan ko ay parang apoy, ngunit nanginginig ako sa lamig. Walang kahit isang gamot sa bahay. Nagsuot si tatay ng manipis na jacket, binuhat ako sa kaniyang likod, at tumakbo sa putikan patungo sa health center sa bayan. Hinampas ng malamig na ulan ang mukha ni tatay. Hinubad niya ang kaniyang iisang lumang jacket at ipinangkumot sa akin. Si tatay ay nagtiyaga sa lamig, suot lamang ang manipis na sando. Sa likod niya, naririnig ko ang malakas na pintig ng kaniyang puso at ang kaniyang paghinga. Patuloy siyang bumubulong sa aking tainga. Anak, kapit lang. Malapit na tayo. Pagdating namin sa health center, sinabi ng doktor na may acute pneumonia ako at kung naantala pa kami ng kaunti, malaki ang magiging problema. Noong gabing iyon, umupo si tatay sa tabi ng aking kama, hindi natulog at mahigpit na hinawakan ang aking kamay. Kinaumagahan, nang magising ako, natutulog si tatay na nakasubsob ang ulo sa dulo ng kama. Asul ang kaniyang mga labi sa lamig, ngunit ang kaniyang kamay ay mainit pa ring nakabalot sa akin. Ang hubad na likod ni tatay na basang-basa ng ulan at ang kaniyang magaspang na kamay ay nakaukit sa aking puso sa loob ng maraming taon. Ito ang naging lakas ko upang harapin ang buhay at tiisin ang lahat ng paghihirap. Sa buong buhay niya, hindi pa nakaranas si tatay ng isang maayos na salusalo, ni hindi pa siya nakasuot ng mamahaling damit. Tanging ang kaniyang kupas at puno ng alikabok na jumpsuit at ang kaniyang maingay na lumang bisikleta ang naging kaibigan niya. Kahit ngayong may sarili na akong pamilya at mayroon-roon na kami, hindi pa rin niya maiwan ang kaniyang ugali na magtipid. Sa tuwing umuuwi ako at nagbibigay ng allowance o vitamins, tinatanggihan niya, sinasabing itago ko na lang para sa mga apo niya. Kaya't, ang pinakamalaking pangarap ko sa buhay ay ang magbigay ng isang marangyang salusalo para sa kaniyang 80 taong kaarawan. Gusto kong suklian, kahit kaunti, ang sakripisyo at dedikasyon na ipinamalas niya sa loob ng 80 taon. Gusto kong makita si tatay na nakasuot ng magandang barong Tagalog, nakaupo ng may dignidad, at tumatawang masaya habang tumatanggap ng pagbati mula sa kaniyang mga anak at kamag-anak. Lihim kong inihanda ang planong ito sa loob ng 1 taon. Maingat kong pinili ang bawat kainan sa lugar, at sa huli, napili ko ang Sikatuna Grill. Ito ang pinakamarangyang kainan sa bayan, may matitingkad na chandelier na kristal na nakikita lang ni tatay sa TV.
Gusto kong ipagmalaki siya sa harap ng kaniyang mga kapitbahay. Gusto kong ipakita sa lahat na ang isang mahirap na kargador ay nagkaroon ng isang mapagmahal at matagumpay na anak. Ang tunog ng kumukulong tubig sa kaldero ang nagbalik sa akin sa kasalukuyan. Nakita ko ang mga nakasalansang lumpia at napuno ng emosyon ang aking dibdib. Tatay, sandali na lang po. Pagkatapos ng 3 araw, gagawin kong pinakamasayang araw ng buhay niya ang 80 taong kaarawan niya. Hindi ko nahahayaan pang magtiis siya ng kahit anong kahihiyan. Ang anak ni tatay ay malaki na. At gagawin ko ang lahat para sa kaniya. Dinala ko sa itaas ang hapunan. Maingat na inilapag sa lumang wooden table na bakbak na ang pintura. Maingay na umaalingaw-ngaw ang evening news sa TV. Si Roger, ang asawa ko, ay nakahiga sa sofa, patuloy na nagpapalit ng channel gamit ang remote control habang humihikab. Nang inihanda ko ang lamesa, tamad siyang bumangon, hindi inaalis ang tingin sa TV at walang ganang nagtanong, ano ang ulam? Marahan akong sumagot, paborito mong sinigang na isda at adobo. Bumulong lang si Roger. Hindi man lang ako tinulungan na maglagay ng kubyertos at tamad na naglakad patungo sa hapag. Ito ang asawa ko, si Roger, sa loob ng 23 taon. Hindi siya masama o marahas, ngunit siya ay isang kahabag-habag na mahina. Siya ay tamad sa kilos at maging sa pag-iisip, ngunit ang pinaka-nakakatakot ay ang kaniyang bulag na pagsunod sa kaniyang ina, si Aling Tess. Sa edad na halos 50, may iilang puting buhok na, si Roger ay parang isang bata na nakatago pa rin sa anino ng kaniyang ina. Inilagay ko ang pinakamalaking piraso ng isda sa kaniyang plato at naramdaman ko ang mapait na kalungkutan ng aking buhay bilang isang manugang. Pumasok ako sa pamilya nila, 23 taon na. Ang nakalipas na walang anumang yaman. Ngunit puno ng kasiglahan. Naniniwala ako na ang aking sinseridad at kasipagan ay magpapabago sa pamilya ng aking asawa. Ngunit nagkamali ako. Mula pa sa unang araw, tiningnan ako ni Aling Tess nang may pagdududa. Sa kaniyang paningin, isa lang akong mahirap na babae mula sa probinsiya na ang tatay ay isang marumi at mababang factory worker. Hindi tugma ang aming kalagayan sa kanilang pamilya na may kaunting pangalan sa negosyo. Si Aling Tess ay isang matalim at matigas na babae. Pinamamahalaan niya ang lahat ng trabaho sa loob ng bahay nang may bakal na kamao. Kahit na walang tigil akong nagtrabaho mula umaga hanggang gabi para sa malaking pamilyang ito, palagi niya akong pinipintasan, sinasabing wala akong alam. At hindi ako kagalang-galang. Ang pinakamalaking sakit ko ay ang katotohanan na pagkatapos kong manganak ng isang babae at nakaranas ng miscarriage, hindi na ako muling nagdalang tao. Ito ang perpektong dahilan ni Aling Tess upang pintasan ako sa bawat pagkain o pagtitipon ng pamilya. Palagi siyang nagpaparinig, tinatawag akong baog, at sinasabing ako ang dahilan kung bakit mapuputol ang lahi ng pamilya. Sa tuwing nangyayari ito, sumusulyap ako kay Roger. Nagmamakaawa para sa isang salita ng pagtatanggol o isang kilos ng proteksiyon. Ngunit ang balik ay ang nakakabinging katahimikan. Kumakain lang si Roger o iniiwasan ang aking mga mata. At minsan, mas masahol pa, kinakampihan niya ang kaniyang ina. Sinasabing, tama si mama, dapat mo ring tingnan ang sarili mo. Ang kahinaan ni Roger ay parang isang kutsilyong tumutusok sa aking puso bawat araw at sa loob ng mahigit 20 taon, ang sugat ay nanatili. Ang kawalang katarungan sa pamilya ay hindi lamang sa salita, kundi pati na rin sa pamamahagi ng ari-arian. May 2 anak si Aling Tess, si Roger, ang panganay, at si Joel ang bunso. Karaniwan, ang panganay ang nagmamana ng karamihan sa ari-arian, ngunit lantaran na pinaboran ni Aling Tess si Joel. Si Joel ay magaling mambola, at ang asawa niya, si Sonia, ay kasing talino rin ng biyenan niya. Sa tuwing pag-uwi ng mag-asawa, pinupuri nila si Aling Tess at itinatago sa matayog na pedestal, kaya't ibinigay ni Aling Tess ang lahat ng pag-ibig at ari-arian kay Joel. Noong nagdaang taon, nang biglang tumaas ang halaga ng lupa, lihim na inilipat ni Aling Tess ang titulo ng isang malawak na lot sa tabi mismo ng pangunahing kalsada kina Joel at Sonia. Kami, bilang panganay, ay nagkaroon lang ng titulo, ngunit nanirahan pa rin kami sa isang lumang bahay na gawa sa kahoy at yero sa likod na halos hindi makadaan ang isang motorsiklo. Nang nalaman ko ito at hinarap si Aling Tess, malamig siyang nagpahayag.
Kailangan ni Joel ng puhunan para sa kaniyang malaking negosyo. Samantalang kami ay marunong makontento at sapat na raw ang bahay na iyon para sa amin. Napaluha ako sa galit. Hinarap ko si Roger tungkol dito. Ngunit nagbuntong hininga lang siya at binaliwala ako. Desisyon ni Mama yan. Kung kanino niya ibibigay. Hindi tayo pwedeng magreklamo. Mayaman si Joel. Siya na ang bahalang pag-alaga kay Mama sa huli. Masakit ang loob ko nang marinig ito. Hindi niya alam o ayaw niyang malaman na hindi lang ito tungkol sa pera, kundi tungkol sa paggalang at katarungan. Sina Joel at Sonia, dahil sa pagpabor ng biyenan at sa aming pinaghirapang pera, ay ngayon nakatira sa marangyang bahay at nagmamaneho ng mamahaling sasakyan. Ngunit sila ay sobrang walang utang na loob. Inakala nilang karapat-dapat lang sa kanila ang aming sakripisyo. Kapag may family reunion o piyesta opisyal, kami ni Roger ang walang tigil na nagtatrabaho mula madaling araw hanggang gabi. Samantala, sina Joel at Sonia ay dumarating ng 9 o 10 ng umaga, kumakain at umuwi. Bitbit ang malalaking regalo na binili ni Aling Tess. Iniiwan sa akin ang tambak na hugasin. Tiningnan ko si Roger na walang pakialam na nagtatanggal ng tinik ng isda at tinanong ko ang sarili ko kung paano ko natagalan ang buhay na ito ng ganito katagal. Siguro dahil sa anak ko at dahil ayaw kong malungkot si tatay kapag nasira ang pamilya ko. Ngunit ang bawat pagtitiis ay may hangganan at unti-unti akong napagtanto na ang hangganan na iyon ay sinisira ng kalupitan at kasakiman ng pamilya ng asawa ko. Bumigat ang kapaligiran ng bahay dahil sa pag-iisip ko sa utang, hindi lang ang utang sa pera kundi ang utang sa tiwala na pinira-piraso. Ibinaba ko ang aking mangkok at tiningnan ng diretso sa mata si Roger, ngunit nakatitig pa rin siya sa screen ng cellphone, nakangiti sa isang comedy video, 3 milyong piso. Ang bilang na iyon ay patuloy na gumagambala sa akin bawat gabi. Para kina Joel at Sonia, 3 milyon ay siguro ilang biyahe lang sa Europe o ilang mamahaling bag. Ngunit para sa akin, ito ang bunga ng pawis at luha, ng pagpupuyat sa harap ng makinang panahi, at ng pagtitipid sa loob ng mahigit 10 taon sa pamamagitan ng pagkain lang ng gulay at tofu. 5 taon na ang nakalipas. Gusto ni na Joel na bumili ng marangyang kondo sa syudad para madaling bumiyahe at magmukhang mayaman. Nagkulang sila sa pera, kaya't umiyak sila at nagmakaawa kina Aling Tess at sa amin. Hinawakan ni Sonia ang kamay ko, lumuluha at nanumpa. Ate, pahiram lang po ng 2 taon. Kapag nag-stabilize na ang negosyo, babayaran ko kaagad ang principal at interes. Hinding-hindi ko po makakalimutan ang utang na loob na ito. Noon, nagalinlangan ako. Iyon ang lahat ng ipon ko para ipaayos ang lumang bubong at para sa aming pagtanda. Ngunit si Roger, nabulag sa pag-ibig sa kaniyang kapatid, ay binaliwala ang aking pag-alala. Sabi niya, magkapatid tayo. Siyempre, tutulungan natin. Anong saysay ng pera? Kung nakatago lang, tulungan natin siyang umasenso. Sumali rin si Aling Tess. Sinasabing, kung hindi ko sila pauutangin, ako raw ay selfish at makasarili. At gusto kong sirain ang pagkakaisa ng magkapatid. Sa ilalim ng matinding panggigipit ng buong pamilya, sa huli ay nag-withdraw ako ng malaking halaga at ibinigay kay Joel. Masayang-masaya sina Joel at Sonia nang matanggap ang pera at gumawa sila ng lahat ng uri ng pangako. Nagsulat pa sila ng promissory note kahit sinabi ni Roger na hindi na kailangan. 5 taon na ang lumipas. Ang pangako na babayaran sa loob ng 2 taon ay matagal nang nawala sa hangin. Sa loob ng 5 taon, nakita ko sina Joel at Sonia na nagpalit ng sasakyan ng 2 beses. Madalas magbakasyon sa ibang bansa at bumili ng mamahaling damit, ngunit hindi man lang nila binanggit ang pagbabayad, kahit 5. Sa tuwing binabanggit ko ang tungkol sa pera, nagbabago agad ang ekspresyon ni Sonia. Nagrereklamo siya tungkol sa mahirap na ekonomiya, ang pagkalugi ng kumpanya, at ang mahal na matrikula ng anak nila sa international school. Sinisisi pa niya ako, sinasabing napakainit ko raw sa pera, at ang hirap na raw ng buhay nila. Ang pinakamasakit sa akin ay hindi ang kawalang hiyaan ni na Joel at Sonia, kundi ang ugali ni Roger. Palaging kakampi si Roger sa kaniyang kapatid. Sa tuwing sinusubukan kong kunin ang pera, tinatakpan niya ang aking bibig ng mga walang kabuluhang argumento. Hayaan mo na. Mahirap daw talaga sila. Masisira ang relasyon niyo kung masyado mong guguluhin.
Hindi naman tatakbo ang pera. Kapatid ko yan, hindi dayuhan. Minsan, kailangan namin ng pera para sa tuition fee ng anak namin. Nagpanik ako at nagmakaawa kay Roger na tawagan si Joel para kahit bahagi lang ang ibayad. Kinuha ni Roger ang telepono at ibinaba ng 10 beses. Sa huli, nainis siya sa akin. Huwag mo akong piliting pahirapan ang kapatid ko. Bilang resulta, kinailangan kong humiram sa mga kaibigan para sa matrikula habang ang sarili kong pera ay ginagastos ng iba. Ang kawalangutang na loob ni na Joel at Sonia ay parang isang maruming mantsa sa aking buhay. Sila ay namumuhay ng marangya sa ibabaw ng sakripisyo ng iba, na walang anumang konsensiya. Tiningnan ko si Roger at naramdaman ko ang pagkainis na bumara sa aking lalamunan. Nakaupo pa rin siya ng payapa na para bang walang kinalaman sa kaniya ang malaking utang at ang aming kahirapan. Hindi niya alam, o nagkukunwari siyang hindi alam, na ang kaniyang kawalang pakialam at kahinaan ang nagambag sa pagiging tiwali at kawalang hiyaan ng kaniyang mga kapatid. Alam kong mahirap nang mabawi ang 3 milyong piso, ngunit nagpasya akong hindi na ito hahayaan. May hangganan ang pagtitiis ng tao, at hindi ko nahahayaan pang patuloy na ibigay ang aking pawis at luha sa mga walang prinsipyo. Ngunit sa ngayon, ang pinakamahalaga ay ang tapusin ang paghahanda para sa 80 taong kaarawan ni tatay. Ang hapunan noong gabing iyon ay lumipas ng mas mabigat kaysa karaniwan. Pagkatapos kong maghugas ng pinggan, nagtimpla ako ng mainit na tsaa at umupo sa tapat ni Roger. Panahon na para seryosong pag-uusapan ang imbitasyon ng mga bisita para sa kaarawan ni tatay. Kahit ayaw kong makita ang mga mukha ng mga walang utang na loob na kamag-anak, pormal silang mga in-laws at pamilya. Ang kanilang hindi pagdalo ay magpapalungkot kay tatay at magiging usap-usapan ng mga kapitbahay. Ayaw kong magkaroon ng anumang pagkukulang sa mahalagang araw na ito. Umuubo ako upang kunin ang atensyon ni Roger. Tiningnan niya ako ng nagulat, na para bang kakaiba na nakaupo ako sa kaniyang harap. Tiningnan ko siya ng diretso sa mata at malinaw na sinabi, "Sa weekend na ito ang 80 taong kaarawan ni tatay. Nagpareserba ako ng function room sa Sikatuna Grill. Sana, imbitahan mo sina Aling Tess at Joel at Sonia para sumaya si tatay." Maingay na ibinaba ni Roger ang tasa ng tsaa sa mesa, sumimangot at nagreklamo. "Lagi ka na lang gumagawa ng gulo. Hindi ba pwedeng maghanda na lang ng ilang ulam sa probinsiya at imbitahan ang mga kamag-anak? Bakit ka mag-aaksaya ng pera sa mamahaling kainan? Hindi ba mas mabuting gamitin ang pera na iyon para sa retirement fund natin?" Pinigil ko ang galit na kumukulo sa aking dibdib at kalmadong nagpaliwanag. Sa buong buhay niya, nagpakasakit si tatay para palakihin ako at hindi siya nakaranas ng kaligayahan kahit isang araw. Gusto kong gamitin ang pagkakataong ito upang suklian siya at bigyan siya ng dignidad sa harap ng mundo. Ako na ang gumastos, huwag kang pag-alala. Ang gusto ko lang ay tawagan mo sina Aling Tess at Joel para imbitahan sila at dumalo sila. Nagbuntong hininga ng malalim si Roger at halata sa kaniyang mukha ang pagalinlangan. Sumandal siya sa upuan, nagkrus ng binti at bumulong. Sabi ni Mama, sumasakit ang ulo niya at nahihilo. Hindi ko alam kung makakapunta siya. At si Joel, sobrang dami niyang trabaho at abala sa pag-aral ng mga bata. Hindi ko alam kung may oras sila para dumalo. Naramdaman ko ang pag-akyat ng dugo sa aking mukha. Ibinaba ko ang boses ko at tinanong siya, "Nagsasalita ka ba ng may katwiran? Ang tatay ko ay biyenan mo, inlaw ni Aling Tess at kuya ni Joel. Sa loob ng 23 taon, sa maliliit at malalaking okasyon ng pamilya niyo, hindi siya kailanman lumiban, kahit may sakit o umuulan. Ngayon, 80 taong gulang na si tatay, at sa iisang mahalagang araw na ito, hindi makapaglaan ng oras ang pamilya mo para bumati?" Medyo natakot si Roger sa aking pagiging marahas. Iwinagayway niya ang kaniyang kamay at sinabing, "Sige na, alam ko na. Kakausapin ko si Mama at si Joel bukas. Pero sinasabi ko na sa iyo, desisyon nila kung dadalo sila o hindi. Hindi ko sila pwedeng pilitin. Huwag kang masyadong umasa at baka mabigo ka." Ang mga salita ni Roger ay parang malamig na tubig na ibinuhos sa aking mukha. Sobra akong nasaktan sa kaniyang kawalang pakialam at kawalang responsibilidad. Ang birthday celebration ni tatay
ay itinuring niyang isang hindi gaanong mahalagang bagay, mas mababa pa sa panonood ng soccer o pag-inom kasama ang mga kaibigan. Kinaumagahan, bago ako umalis para magtrabaho, pinaalalahanan ko ulit si Roger tungkol sa imbitasyon. Nagmamadali siyang pagalis. Nagmaneho palayo. Naghintay ako ng balita buong araw, balisa. Gabi na ng pag-uwi si Roger, amoy alak. Inihiga ko siya sa kama, binigyan ng lemon water, at agad na tinanong ang resulta. Bumulong si Roger sa lasing na boses. Sinabi ko na kay Mama. Kailangan daw niyang tingnan ang kalusugan niya. Sabi ni Joel, iche-check daw niya ang schedule niya. Naramdaman ko ang matinding pagkadismaya habang tinitingnan ko ang aking lasing na asawa. Ang dalawang salitang, kailangan tingnan, ay madalas kong naririnig mula sa pamilyang ito. Ito ay kasing kahulugan ng pagtanggi, pag-iwas, at pangmamata. Napagtanto kong hindi na ako makakaasa pa kay Roger. Kailangan kong tawagan sila ng direkta at marinig ang kanilang sagot. Ano man ang mangyari, kailangan kong gawin ang aking parte upang walang makasisisi sa akin sa huli. Kinuha ko ang telepono, huminga ng malalim, at tinawagan si Aling Tess. Ang mahaba at malamig na ring sa kabilang linya ay nagpapahiwatig ng isang hindi kanais-nais na usapan. Matagal bago may sumagot. Narinig ko ang malakas na TV at masayang tawanan sa kabilang linya, ngunit agad itong tumahimik na para bang may nagmamadaling patayin. Ang boses ni Aling Tess ay tuyo at malamig, tulad ng dati. Nagtanong siya kung bakit ako tumawag sa oras na iyon. Sinubukan kong panatilihin ang aking boses na magiliw at magalang hanggat maaari. Nanay, magkakaroon po ng birthday party si tatay sa weekend na ito. Hinihiling ko po sana na maglaan kayo ng oras kasama sina Joel at Sonia para dumalo sa hapunan namin sa Sikatuna Grill. Malaking karangalan po para sa amin at kay tatay ang inyong pagdalo, sabi ko. May sandaling katahimikan sa kabilang linya. Narinig ko ang mahabang buntong hininga ni Aling Tess. Pagkatapos, dahan-dahan siyang nagsalita na may boses na tila sobrang pagod. Aba, sinabi ko na sana kay Roger. Pero nagiba ang panahon nitong huli. Masakit ang ulo ko, nahihilo ako, at madilim ang paningin ko. Kailangan ko pang kumapit sa dingding kapag naglalakad sa bahay. Hindi ko kayang pumunta sa party. Kaya, sabihin mo na lang sa in-law ko na maging malakas siya. Hindi pwedeng pumunta ako roon at maging abala lang ako sa lahat sa ganitong kalagayan. Nang marinig ko ang dahilan niya, nasaktan ako. Sabi niya, masakit ang ulo at nahihilo siya. Ngunit ang boses niya ay malakas pa rin at ang maingay na ingay kanina ay hindi tunog ng isang taong may sakit. Pinigilan ko ang galit. Nagtanong ng ilang bagay tungkol sa kaniyang kalusugan at binaba ang telepono. Susunod, tinawagan ko si Joel. Sa pagkakataong ito, ang asawa niya, si Sonia, ang sumagot. Nang binanggit ko ang aking intensyon, ang boses niya ay tumalon ng matalim. Parang nabasag na kampana. Sumigaw siya, "Ate, nakakahiya naman. Hindi pwedeng mag-absent kasi may mock entrance exam si Junjun sa high school ngayong linggo. Mahalaga itong pagsusulit, kaya kailangan namin ni Joel na ihatid siya at magstay para magbigay suporta. Hindi kami makakadalo. Sana maintindihan mo, ate. Ang edukasyon ng bata ang pinakamahalaga." Nanginginig ang kamay ko habang hawak ang telepono. 6 na taong gulang pa lang si Junjun. Anong mahalagang entrance exam ang meron sa ganoong edad? Malinaw na nag-usap-usap sila at gumawa ng perpektong senaryo para tanggihan ako. Simple lang ang dahilan kung bakit ayaw nilang pumunta. Hinamak nila si tatay dahil sa kahirapan at mas mahalaga, nanghihinayang sila sa gastos para sa regalo at money envelope. Nakaupo ako sa sofa, tulala. Ang kalungkutan at kahihiyan ay bumalot sa aking isip. Sa loob ng 23 taon bilang manugang, nang nagkasakit si Aling Tess, solo ko siyang inalagaan. Nang may problema sina Joel at Sonia, nag-absent pa ako sa trabaho para tumulong. Ngunit sa pinakamahalagang araw ng buhay ng sarili kong tatay, malamig at malupit silang nagsinungaling sa akin. Lumabas si Roger mula sa banyo at nakita akong nakaupo ng tulala. Nagtanong siya tungkol sa sitwasyon. Tumingin ako sa asawa ko nang may mga matang tuyo na sa luha. Maikli akong nagulat. Masakit daw ang ulo ni Aling Tess at abala raw sina Joel sa exam ng anak nila. Walang makakarating. Hindi nagulat o humingi ng tawad si Roger nang marinig ito. Tumango lang siya at sinabi, "Kita mo na? Sabi ko sa iyo, busy talaga sila.
Ayos lang kung hindi sila dumalo. Ang mahalaga, ang intensyon. Huwag mo nang pag-iisipin at mag-stress ang sarili mo. Ang walang pakialam na salita ni Roger ay parang huling patalim na pumutol sa manipis na sinulid ng tiwala na natitira sa akin. Naniwala siya sa kanila o nagkunwari siyang naniwala para sa sarili niyang kaginhawaan. Hindi niya naramdaman ang sakit ng kaniyang asawa o ang kahihiyan na mararanasan ni tatay. Tumayo ako at dumiretso sa silid tulugan. Isinara ng malakas ang pinto. Noong gabing iyon, hindi ako nakatulog. Umiyak ako sa unan. Nanumpa ako sa sarili ko na kahit wala sila, maghahanda pa rin ako ng isang marangyang salusalo para kay tatay. Ang hindi nila pagdalo ay lalong nagpatibay sa aking desisyon na mabuhay ng mas malakas at mas malaya at upang protektahan ang karangalan ni tatay. Kinaumagahan, nagkalahating araw ako sa trabaho para sa paghahanda ng party. Kinuha ko sa ilalim ng mga lumang damit sa aparador ang isang kalawangin na kahon na bakal. Sa loob, may savings account passbook na nakapangalan sa akin na may eksaktong 100,000 piso. Ang 100,000 piso na ito ay bunga ng aking pawis at luha na ipon ko sa loob ng 10 taon mula sa night job, pagpupuyat sa pananahi, at pagtitipid sa pagbili ng pagkain. Plano kong gamitin ito para ipaayos ang lumang bahay ni tatay o bilang emergency fund. Ngunit ngayon, nagpasya akong gamitin ang lahat ng pera na ito para sa birthday party ni tatay. Pumunta ako sa bangko at nag-withdraw ang lahat. Nang hawak ko na ang makapal na bundle ng pera, hindi ako nakaramdam ng panghihinayang. Sa halip, gumaan at sumaya ang loob ko. Ang pera ay pwedeng kitain ulit, ngunit ang kaligayahan at kalusugan ni tatay ay hindi mabibili. 80 taong gulang na si tatay. Wala na kaming maraming oras. Kung hindi ko ito gagawin ngayon, wala na akong magagawa pa kapag nagsisi ako. Sumakay ako sa aking motorsiklo at nagtungo sa Sikatuna Grill. Ito ang pinakamarangyang lugar sa lugar, kilala sa magagarang French architecture at mamahaling pagkain. Masaya akong sinalubong ng restaurant manager, ngunit bahagya siyang nagulat sa aking simpleng kasuotan at lumang motorsiklo. Hindi ko ito pinansin. Malakas akong nagsalita, nagpareserba ng 10 pinakamagandang banquet table. Nagpatawag ako ng live band, magarang dekorasyon ng bulaklak, at isang backdrop na may larawan ni tatay. Nang hawak ko na ang resibo ng down payment, parang nakagawa ako ng isang dakilang bagay. Ipinikit ko ang mga mata ko, at inisip si tatay na papasok dito. Ang kaniyang matatandang mata ay magugulat sa ganda ng kainan, at ang kaniyang bibig ay mapupuno ng ngiti ng kasiyahan. Ang pag-iisip na iyon ay nagtanggal ng lahat ng aking pag-alala at pagod. Nang papalabas na ako ng kainan, nakasalubong ko si Attorney Ramon, ang aking pinsan na siya ring nagmamay-ari ng malaking construction company kung saan nagtatrabaho si Joel. Nakita niya ako at masayang kumaway. Nagtanong siya kung bakit ako nasa ganoong karangyang lugar. Matapat kong sinabi sa kaniya na nagpareserba ako para sa 80 taong kaarawan ni tatay. Tinapik ni Attorney Ramon ang aking balikat at tumawa ng malakas. Pinuri niya ako sa pagiging mapagmahal na anak. Lina, ang galing mo? Ang tiyo ko, si Tatay Emilio, ay nagpakasakit sa buong buhay niya para sa iyo at ang pagiging ganito mo ay tunay na kahanga-hanga. Dadalo ako at magdadala ako ng ilang empleyado para sumuporta. Si Tatay Emilio ay isang marangal na tao. Nirerespeto ko siya. Ang masigla at sinserong salita ni Attorney Ramon ay kabaligtaran ng malamig na ugali ng pamilya ng aking asawa. Kahit ang malayo kong pinsan na abala ay nagbigay ng ganitong paggalang kay tatay, samantalang ang mga taong may inlaw na pangalan at pamilya ay gumawa ng lahat ng uri ng dahilan para umiwas. Ang kaibahan na ito ay masakit, ngunit nagbigay sa akin ng init sa puso dahil alam kong may mga tao pa ring may damdamin sa mundo. Nagpasalamat ako kay Attorney Ramon at umalis. Pinasasalamatan ang pagkakataong ito. Ang pangako ni Attorney Ramon ay nagbigay sa akin ng lakas. Nagpasya ako sa sarili ko. Kahit gaano pa kalamig ang pamilya ng asawa ko, mayroon pa akong tatay, mga kamag-anak, at ang sarili kong dignidad. Ang salusalo na ito ay magiging marangya at matagumpay, kahit wala ang mapagkunwari na pagdalo ng mga walang utang na loob. Nang hapon na iyon, umuwi ako ng maaga sa probinsiya para makita si tatay at tapusin ang huling paghahanda.
Ang lumang bahay na gawa sa kahoy at yero ni tatay ay tahimik at mapayapa sa ilalim ng lumang punong mangga. Nakita ko si tatay na nagwawalis sa bakuran at bigla na lang akong napaluha sa nakita kong nakabaluktot niyang likod. Nakita ako ni tatay, natuwa at dali-daling ibinaba ang walis at tumakbo para salubungin ako. Nagtanong siya kung bakit ako umuwi ng maaga at kung bakit wala si Roger. Dali-dali kong inalalayan si tatay papasok sa bahay at nagsinungaling na, busy si Roger sa trabaho, dadating na lang siya bukas. Umupo kaming magama sa lumang bamboo couch at uminom ng mainit na tsaa. Tiningnan ako ni tatay ng may pagmamahal at ang kaniyang malinaw na mga mata ay puno ng kaligayahan. Malambing siyang nagsalita, "Anak, matanda na ako. Ang buhay ay nasa kamay ng Diyos. Bakit ka mag-aaksaya ng pera? Masaya na ako kung magkakaroon lang ng ilang handa at magsasama-sama tayong pamilya." Hinawakan ko ang payat na kamay ni tatay na puno ng kulubot at liver spots at nanikip ang lalamunan ko. "Huwag po kayong pag-alala, tatay. Ayos na ang lahat. Nagpakasakit po kayo para sa akin sa buong buhay nyo. Ngayon, gusto ko lang po kayong pasayahin. Masaya na po ako na nasa tabi ko kayo ng matagal at malakas ang inyong kalusugan." Nanahimik si tatay ng sandali at pagkatapos ay maingat na nagtanong tungkol sa aking in-laws. Nagtanong siya kung malakas ba sina Aling Tess at Joel at kung makakadalo ba sila sa party bukas. Sinabi ni tatay na iginagalang niya sila at gusto niya silang makausap. Kinuyom ng sakit ang aking puso. Hindi ko kayang sabihin kay tatay ang malupit na katotohanan na tinanggihan nila ako. Ayaw kong sirain ang kaligayahan niya sa sandaling ito. Huminga ako ng malalim, nilunok ang aking kalungkutan at ngumiti kay tatay. Nagsinungaling, "Huwag po kayong pag-alala, tatay. Malakas po si Aling Tess at sina Joel at Sonia. Nagpaabot po sila ng pagbati at nangako po silang aayusin ang schedule nila at dadalo bukas." Biglang lumiwanag ang mukha ni tatay sa aking sinabi. Tumango siya ng may kasiyahan at sinabing, "Mabuti. Kailangan kong maghanda ng ilang tula na babasahin sa mga tao bukas." Nang makita ko si tatay na namamalansya ng bago niyang pulang barong Tagalog ng may kasiglahan, masaya ako at nalulungkot sa parehong oras. Maaari ba talagang maitago ng maliit na kasinungalingang ito ang katotohanan ng kinabukasan? Natatakot ako na kapag nakita ni tatay ang mga bakanting upuan sa araw ng party, malalaman niya ang lahat at labis siyang masasaktan. Noong gabing iyon, natulog ako sa bahay ni tatay. Nakahiga ako sa pamilyar na kama, nakikinig sa huni ng kuliglig sa bakuran at sa regular na paghinga ni tatay sa kabilang kama. Matagal ko nang hindi naramdaman ang proteksiyon ni tatay. Anuman ang bagyo sa labas, ang bahay na ito at ang matandang tatay na ito ang pinakapayapang kanlungan sa buhay ko. Nangako ako sa sarili ko. Gagawin ko ang lahat para protektahan ang ngiti ni tatay bukas, kahit kailangan kong labanan ang buong mundo. Sa umaga ng birthday party, maliwanag ang langit ng taglagas, at ang golden sunshine ay bumuhos na parang pulot. Maaga akong gumising, nag-ayos ng sarili, at naglagay ng makeup upang itago ang aking dark circles sa mata. Isinuot ko ang aking paboritong Filipiniana at ang perlas na kuwintas na matagal ko nang iningatan. Sa salamin, nakita ko ang isang malakas at matatag na babae, handang harapin ang anumang pagsubok. Si Roger ay natutulog pa rin, walang pakialam, humihilik. Ginising ko siya at pinabilis na maghanda. Nagising siya ng may nakasimangot na mukha, na para bang pinipilit siyang gumawa ng isang bagay. Nagreklamo siya kung bakit kailangan pang pumunta ng maaga at magpakaabala. Hindi ko na gustong makipagtalo sa asawa ko sa masayang araw na ito, kaya nanahimik lang ako. Kailangan naming magmadali para hindi kami malate. Eksaktong 9:00 ng umaga, dumating kami sa Sikatuna Grill. Ang kainan ay mas magara kaysa sa inakala ko. Ang entablado ay may magandang arko ng sariwang bulaklak at may malaking banner na may nakasulat na "Handaan para sa 80 taong kaarawan ni Tatay Emilio." Ang banayad na classical music ay nagbigay ng isang mapagkumbaba at mainit na kapaligiran. Dumating si tatay sakay ng taxi na minamaneho ng aking pinsan. Nang bumaba siya, nakasuot ng barong Tagalog at may baston. Mukha siyang fairy tale god. Lahat ay tumakbo palapit kay tatay para bumati. Masaya siyang tumawa at ang kaniyang mga mata ay nagniningning sa walang hanggang kaligayahan.
Tumakbo ako palapit kay tatay at yumakap sa kaniya, bumulong ng aking pagbati. Hinaplos ni tatay ang buhok ko at pinuri akong maganda at mahusay sa paghahanda. Nagsimulang dumating ang mga bisita, mga kamag-anak, kapitbahay mula sa probinsiya at mga kasamahan ko sa trabaho. Dumating si attorney Ramon ayon sa kaniyang pangako, kasama ang ilang empleyado. Nagdala ng malaking flower arrangement at regalo. Mahigpit niyang kinamayan si tatay at nagbigay ng taos-pusong talumpati na nagpaiyak kay tatay. Habang tumitindi ang party atmosphere, may malamig na puwang na kumuyom sa aking puso. Ang 2 mesa na espesyal kong inihanda para sa pamilya ng aking asawa ay ganap na walang laman. Walang ni isa sa kanila ang dumalo. Si Roger ay nasa tabi ko, tinatanggap ang mga bisita. Ngunit ang kaniyang mga mata ay nakatutok sa kaniyang cellphone at mukha siyang balisa. Tiningnan ko ang relo, 10:00 na. Nagsimula nang umupo ang mga bisita. Paminsan-minsan, tumitingin si tatay sa pinto. Ang kaniyang mga mata ay may halong pag-asa at kaunting pagdududa. Alam ko kung sino ang hinihintay niya. Ang kaniyang mga in-laws at ang kaniyang magalang na manugang. Ang hindi nila pagdalo ay hindi lang kawalang galang. Ito ay isang malaking problema na nagbibigay ng pagdududa at pagkabahala sa lahat. Hinawakan ko ang braso ni Roger at hinila siya sa isang sulok. Binaba ang boses ko at nagtanong, "Nasaan si Aling Tess at sina Joel? Bakit wala pa sila hanggang ngayon?" Umiwas ng tingin si Roger at nagdahilan. Tinawagan ko sila, pero walang sumasagot. Siguro, papunta na sila. Kumalma ka lang. Hindi na ako makakapag-calm pa. Ang masamang kutob ay umabot na sa sukdulan. Alam kong hindi sila darating. Nagpasya silang hamakin ako at si tatay hanggang sa huli. Tiningnan ko si tatay. Sinubukan pa rin niyang ngumiti. Ngunit ang anino ng kalungkutan ay nagsisimula ng makita sa kaniyang mga mata. Huminga ako ng malalim at pinigilan ang luha na gustong tumulo. Kailangan kong maging malakas. Kahit kulang ang mga artista sa pagtatanghal na ito, kailangan kong tapusin ang palabas hanggang sa huli upang protektahan ang karangalan ng aking minamahal na tatay. 12:00 na ng tanghali at formal na nagsimula ang salusalo. Umalingaw-ngaw ang masayang musika at ang tunog ng pagbabanggaan na baso. Inihanda ng mga empleyado ng kainan ang mga masasarap na pagkain sa mesa. Umakyat si Attorney Ramon sa entablado at nagbigay ng talumpati. Si tatay ay nakaupo sa gitna. Namumula ang mukha, ngunit patuloy pa rin siyang sumusulyap sa 2 bakanteng mesa sa sulok. Nang akmang mag-toast na ang mga tao, biglang tumunog ng malakas ang cellphone ni Roger. Sinisira ang masayang kapaligiran. Sumulyap si Roger sa screen at biglang nagbago ang kulay ng kaniyang mukha. Dali-dali siyang tumakbo palabas ng hall at sumagot sa tawag. Sinundan ko ng tingin ang aking asawa at nakaramdam ako ng masamang kutob. Mabilis na tumibok ang puso ko at ang pagkabahala ay mabigat na parang bato sa aking dibdib. Pagkatapos ng 5 minuto, bumalik si Roger nang namumutla ang mukha. Tumakbo siya sa akin, habol ang hininga, at sinabi, "Nag-text si Mama. Hindi raw maganda ang pakiramdam niya. Biglang tumaas ang blood pressure niya at nasa kritikal na kalagayan siya." Nagulat ako. Kahapon lang, nagrereklamo pa siya ng sakit ng ulo. Ngayong umaga, dapat ay malakas siya ayon sa kanilang plano. Paano siya biglang nasa kritikal na kalagayan? Nagalinlangan ako, ngunit nang makita ko ang pagkataranta ni Roger, nagatubili ako. Alam kong tuso ang pamilya ng aking asawa, ngunit masyadong masama ang paglalaro sa buhay at kamatayan. Hindi ako binigyan ni Roger ng pagkakataon na mag-react. Malakas siyang nagsalita kay tatay na nakaupo sa entablado, humingi ng paumanhin tungkol sa biglaang pangyayari. Biglang nasa kritikal na kalagayan po si Aling Tess. Kailangan po naming dalhin siya sa emergency room ngayon. Tatay at mga kamag-anak, sana po ay patawarin niyo ako sa hindi ko pagtupad sa aking tungkulin bilang manugang. Patawad po dahil hindi ko kayang samahan si tatay sa masayang araw na ito. Pagkatapos magsalita, tumalikod si Roger at tumakbo palabas ng pinto. Hindi man lang binigyan ng pagkakataon si tatay na magsalita. Biglang tumahimik ang banquet hall. Ang lahat ng mata ay nakatuon kay tatay at sa akin. Si tatay ay nakaupo, matigas sa upuan, at nawala ang ngiti sa kaniyang labi. Ang kamay ni tatay na may hawak na baso ay nanginginig ng walang lakas at bumagsak sa kaniyang tuhod. Nakatayo lang ako, nakatingin sa likod ng aking asawa na nawawala sa likod ng salamin na pinto.
ang lamig ay dumaloy sa aking likod. Napagtanto kong hindi ito aksidente. Ito ay isang malupit at perpektong script na ginawa ni Roger sa huling sandali upang makahanap ng legal na dahilan para makawala sa salusalo. Gusto niyang iwasan ang pagharap sa mga bakanting mesa ng kaniyang in-laws. At higit sa lahat, iwasan ang kaniyang responsibilidad bilang manugang sa mahalagang araw na ito. Ang aking kaluluwa ay nadurog na parang nabasag na salamin. Narinig ko ang mahina at nagbubulungan na salita ng mga kamag-anak. Anong klaseng manugang ang tumatakas sa party ng kaniyang biyenan? May problema siguro sa in-laws niya. Ang mga salitang iyon ay parang mga karayom na tumutusok sa aking balat. Humugot ako ng malalim na hininga at pinigilan ang luha. Kung iiyak ako ngayon, mas masasaktan si tatay. Kailangan kong maging malakas upang maging suporta ni tatay at upang iligtas ang huling karangalan ng aming pamilya. Dali-dali akong umakyat sa entablado at kinuha ang microphone. Nanginginig ang aking loob, ngunit nanatiling kalmado ang aking boses. Humingi ako ng paumanhin para sa aksidente sa pamilya at hiniling sa lahat na magpatuloy sa pagkain. Ngunit kahit gaano ko pa sinubukan, lumamlam na ang party atmosphere. Si tatay ay nakaupo ng solo sa kaniyang marangyang upuan. Ang kaniyang mga mata ay walang laman na nakatingin sa malayo. Alam ko na ang sakit sa kaniyang puso ay hindi ang kawalan ng kaniyang manugang, kundi ang matinding pagkadismaya sa mga in-laws na lubos niyang iginagalang. At ako, ang kaniyang anak, ay hindi direktang nagdala ng kahihiyan na ito kay tatay. Ang natitirang oras ng salusalo ay parang mental torture sa akin. Pilit akong nagsuot ng masayang maskara, lumibot sa mga mesa, nagalok ng inumin, at nagpasalamat sa mga bisita. Sa bawat pilit ng ngiti, nararamdaman ko ang alat ng mga luhang nilulunok ko. Ang mga talumpati ng mga tao ay tila walang kabuluhan at banyaga. Si tatay, na matatag sa buong buhay niya, ay mukhang maliit at kaawa-awa ngayon. Patuloy siyang sumusubok ng ngumiti pabalik sa mga tao. Ngunit ang ngiting iyon ay kumupas at nalukot. Paminsan-minsan, lihim siyang nagpupunas ng kaniyang mga mata. Gamit ang kaniyang kamay, nagkukunwari na may alikabok. Ngunit alam kong iyon ay luha ng matinding kalungkutan. Lumapit ako kay tatay, hinawakan ang malamig niyang kamay, at bumulong ng isang pangit na kasinungalingan. Tatay, huwag po kayong malungkot. Nagmadali lang po pagalis si Roger dahil nagalala siya kay Aling Tess. Siguro, kritikal po talaga ang kalagayan niya. Alam niyo naman po na masunurin si Roger. Bukas po, babalik kami para humingi ng tawad sa inyo. Tiningnan ako ni tatay ng may malungkot ngunit mapagpatawad na mga mata. Marahan niyang tinapik ang likod ng aking kamay at nagsalita sa boses na humihina. Hindi ko siya sinisisi. Mas mahalaga ang pagiging masunurin. Tungkol niya na pag-alagaan ang kaniyang ina kapag may sakit. Magpatuloy ka sa pagtanggap ng mga bisita. Ayos lang ako. Masaya na ako na maraming tao ang dumalo ngayon. Nang marinig ko ang sinabi ni tatay, parang napunit ang puso ko. Mas nagkasala ako dahil sa pagiging mapagpatawad niya. Alam kong sinasabi niya lang iyon para aliwin ako. Ngunit sa kaibuturan ng kaniyang mga mata, nakita ko ang matinding sugat. Napagtanto niya na sa paningin ng pamilya ng aking asawa, wala siyang halaga. Tiningnan ko ang mga pagkaing puno ng mountain delicacies at seafood na maraming natira. Ang dalawang mesa na inihanda para sa mga in-laws ay buo pa rin, malamig at hindi nagagalaw. Parang isang malupit na panunuya. Ang mga mamahaling lobster at abalone ay nakahiga, malamig at walang laman. Ang ginastos ko sa dalawang mesang iyon ay katumbas ng ilang buwan kong suweldo, pawis at luha. Ngunit mas masakit ang pagyurak sa aking damdamin kaysa sa material na pagwaldas. Napagtanto kong ganap na walang kabuluhan ang aking sakripisyo para sa pamilya ng aking asawa. Nagtipid ako sa pagkain. Tiniis ko ang lahat ng kawalang katarungan at pinaglingkuran ko sila na parang isang free maid. Lahat ng ito ay para lang makamit ang kapayapaan sa pamilya at kaunting paggalang sa aking tatay. Ngunit ano ang bumalik sa akin? Pangmamata, pagsasamantala, at isang pampublikong paginsulto sa pinakamahalagang araw ni tatay. Nagsimulang umuwi ang mga bisita. Nakangiti ako sa harap ng pinto, ngunit walang laman ang aking puso. Si Attorney Ramon ang huling umalis. Mahigpit niyang hinawakan ang aking kamay. Tiningnan niya ako ng may pag-alala at pag-unawa. Lina,
Kumalma ka at ayusin mo ang problema sa bahay niyo. Tawagan mo ako kung may problema ka. Alam kong marami kang pinagdaanan, pero may tatay ka at mga kamag-anak. Huwag kang magpabagsak. Dahil sa pampatibay loob ni Attorney Ramon, muntik na akong umiyak. Kinagat ko ang aking labi, pinigilan ang pagiyak, at tumango. Nagpasalamat sa kaniya. Pinanood ko ang pagalis ng kaniyang sasakyan. Ngayon, kami na lang ni tatay ang natira sa malawak at tahimik na banquet hall. Nagsimulang maglinis ang mga empleyado, at ang maingay na tunog ng pagbabanggaan ng pinggan ay nakakainis. Bumalik ako kay tatay at yumakap sa kaniya. Iniyukom ang mukha ko sa kaniyang dibdib at humagulgol. Umiyak ako dahil sa aking kahihiyan, dahil sa kawalang hiyaan nila at para sa aking kawawang tatay. Walang sinabi si tatay, hinaplos lang ang buhok ko. Ngunit ang mainit na luha ni tatay ay tumulo sa aking balikat. Binabasa ang aking Filipiniana. Sa sandaling iyon, napagtanto kong hindi ko na pwedeng ipagpatuloy ang ganitong mahinang buhay. Para sa sarili ko at para kay tatay, kailangan kong magbago. Hinangos ko si tatay sa taxi at pinauwi sa probinsiya. Pagkatapos, bumalik ako sa front desk para magbayad. Ibinigay sa akin ng restaurant manager ang mahabang bill at ang kabuuang halaga ay umabot sa halos 1,000,000 piso. Kinuha ko ang aking bank card at nag-swipe. Hindi nanginginig ang aking kamay, ngunit mabigat ang aking puso. 1,000,000 piso kapalit ng isang marangyang salusalo na puno ng panloloko at sakit. Sulit ba ito? Sulit ito. Dahil sa una, sumaya si tatay. Ngunit hindi ito sulit. Dahil napakamahal ng presyo ng malupit na katotohanan. Lumabas ako ng kainan nang papalubog na ang araw. Ang sikat ng araw ay maliwanag pa rin, ngunit puno ng abo at kalungkutan ang aking paningin. Habang nagmamaneho ako ng motorsiklo pa uwi, naisip ko, ano kaya ang ginagawa ni Roger ngayon? Totoo bang nasa emergency room si Aling Tess? O nagtatawanan lang sila sa aking sakit? Nang pagdating ko sa bahay, nakita ko ang motorsiklo ni Roger na nakaparada sa gitna ng bakuran. Nakabukas ng bahagya ang pinto. Itinulak ko ito at pumasok, at ang nakita ko ay nagpakulo sa aking dugo. Si Roger ay nakahiga sa sofa, hawak ang remote control ng TV, tumatawa ng malakas sa isang comedy show. Sa mesa, nakakalat ang mga lata ng serbesa at balat ng mani. Walang ni anong bakas ng pagkabahala o pag-alala na dapat makita sa isang anak na ang ina ay nasa kritikal na kalagayan. Nang makita niya ako, nagulat si Roger. Dali-dali niyang pinatay ang TV. Nagalangan siyang nagtanong, "Nandyan ka na? Ayos ba ang party?" Hindi ako sumagot, tiningnan ko lang siya nang may nagapoy na mga mata. Malamig akong nagtanong, "Nasaan si Aling Tess? Saang ospital siya nakakonfine? Bakit ka nanonood ng TV dito?" Umiwas ng tingin si Roger at nagalangan. Gumaling na si Mama. Nang dumating ako, gising na siya at stable na ang blood pressure niya. Sabi niya, hindi na raw kailangang pumunta sa ospital. Magpapahinga na lang daw siya sa bahay. Mukhang mahimbing ang tulog ni Mama, kaya umuwi muna ako rito para magpahinga sandali. Ang walang hiya at hindi mahusay na kasinungalingan ni Roger ay parang gasolina na ibinuhos sa apoy. Tumawa ako ng may paghamak at sinabi, "Magaling ang pag-arte mo. Napakahusay na artista mo at ng pamilya mo. Pero, nakakalungkot, masyadong mabilis at magulo ang pagtatapos ng palabas nyo." Namula ang mukha ni Roger at sumagot ng matalim. "Ano ba ang sinasabi mo? Totoo ang sinasabi ko. Bakit mo iniisip na nagbibiro ako tungkol sa buhay at kamatayan? Talagang nagkasakit si Mama. Huwag kang dumating dito na may ganiyang mukha at magsimula ng pag-aaway sa asawa mo." Ayaw ko nang makipagtalo sa taong ito na walang hiya. Walang kabuluhan ang bawat salita. Tahimik akong pumasok sa silid-tulugan, nagpalit ng aking Filipiniana at isinuot ang aking lumang house dress. Umupo ako sa harap ng salamin, tinanggal ang makeup at tiningnan ang aking payat na mukha. Naawa ako sa sarili ko. Ang babaeng ito sa salamin ay nagbigay ng kaniyang buong kabataan sa isang pamilyang walang halaga. Dahil sa aking katahimikan, nagalala si Roger. Hindi na siya nagsalita pa at lumabas para manigarilyo. Walang nagsalita sa hapunan noong gabing iyon. Ang kapaligiran ng bahay ay kasing lamig ng morgue. Kumain ako ng bahagya at maagang natulog. Nakahiga ako sa dilim. Naririnig ang buntong hininga ni Roger.
Ngunit wala na akong naramdaman pang pag-ibig. Ang puso ko ay nagyelo. Ang nangyari ngayon ay ang huling final blow na gumising sa akin mula sa 23 taon ng pagpapanggap. Napagtanto kong naging masyado akong duwag, masyado akong nagtiis. Pinabayaan ko silang yurakan ang aking karangalan at ang karangalan ni tatay ng napakatagal. Naalala ko ang nakakadismaya na tingin ni tatay, ang mga bakanting mesa at ang walang pakialam na ugali ni Roger habang nanonood ng TV. Ang lahat ay nakaukit ng malalim sa aking isip, nagpapaalala sa akin na hindi ko na pwedeng ipagpatuloy ang ganitong buhay. Kailangan kong bawiin ang aking halaga at mabuhay ng may dignidad upang maging panatag si tatay. May isang plano na nabuo sa aking isip. Hindi ako gagawa ng gulo ngayon. Maghihintay ako sa tamang oras. Ilalantad ko ang kanilang totoong mukha at pagbabayarin sila sa kalupitan na ginawa nila ngayon. Sa loob ng ilang araw pagkatapos ng party, naging tahimik at mabigat ang pakiramdam ko. Napansin ni Roger ang aking pagbabago at minsan, sumusubok siyang tumulong sa bahay o makipag-usap sa akin. Ngunit malamig kong binaliwala ang mga pagsubok niya. Umalis ako at umuwi sa tamang oras, naghanda ng pagkain, at pagkatapos maghugas ng pinggan, pumasok ako sa kwarto para magbasa o tumawag kay tatay. Wala akong binanggit tungkol sa pamilya ng aking asawa. Isang linggo ng umaga, pumunta ako ng maaga sa palengke, dala ang aking basket. Maingay ang palengke, puno ng sigaw ng mga tindera. Habang pumipili ako ng gulay, dali-daling lumapit si Manang Linda, ang kapitbahay, na kilala sa pagiging tsismosa. Hinila ako ni Manang Linda sa isang sulok at may kahinahinala at kuryosong mukha. Bumulong siya. "Lina, narinig ko na nasa emergency room daw si Aling Tess dahil sa kritikal na kalagayan. Kumusta siya? Nakauwi na ba? O nasa ospital pa rin?" Nagulat ako. Bago pa ako makasagot, nagpatuloy si Manang Linda. "Pero kakaiba talaga ha? Noong linggo, sa araw ng birthday party ng tatay mo, naggrocery ako sa malaking supermarket sa bayan. Nakita ko si Aling Tess, si Joel, at si Sonia na magkasama. Biglang bumagsak ang puso ko. Mahigpit kong hinawakan ang kamay ni Manang Linda at nagtanong, "Baka nagkamali lang kayo ng tingin? Anong oras iyon? At ano ang ginagawa nila?" Pinalo ni Manang Linda ang kaniyang hita at matatag na sinabi, "Imposibleng magkamali ako." Nakasuot si Aling Tess ng navy blue floral blouse at may hawak siyang red shopping bag. Sila Joel at Sonia ay nagtutulak ng cart na puno ng mamahaling imported milk at snacks. Nagtatawanan silang tatlo. Mukhang malakas si Aling Tess. Mabagal siyang maglakad, pero matatag. Hindi siya mukhang may sakit. Mga 10:00 ng umaga iyon. Balak ko pa sana siyang batiin, pero mukha silang masaya. Kaya hinayaan ko na lang. Pag-uwi ko, narinig ko na nasa emergency room daw siya. At naisip ko, baka nagkamali ako. Pero, totoo ba yon? Ang mga salita ni Manang Linda ay parang kidlat sa tuyong langit, na nagresolba sa lahat ng aking pag-alinlangan. 10:00 ng umaga. Sa oras na iyon, naghihintay kami ni tatay sa kanila sa kainan, ngunit masaya silang nag-grocery sa isang malamig na supermarket. Hindi nagkasakit si Aling Tess, at hindi rin inihatid ni Joel ang anak niya sa exam. Ito ay isang hayag at organized na kasinungalingan. Gusto kong sumabog sa galit. Ang mainit na dugo ay umakyat sa aking mukha at nabingi ako. Ganoon na lang ba kami kababa sa paningin nila? Mas pinili nilang mag-shopping at magwaldas ng pera para lang iwasan ang formal na pagdalo. Nanghihinayang sila sa gastos ng money envelope at ayaw nilang umupo sa isang mesa kasama ang mga mahihirap na tao mula sa probinsiya. Ginawa nila ang palabas na ito bilang dahilan. Nagpasalamat ako kay Manang Linda at dali-dali akong umalis sa palengke. Wala na akong gana pang bumili ng kahit ano. Naglakad ako sa kalye at hindi ko na napigilan ang luha. Umiyak ako dahil sa kawalang katarungan, dahil sa panloloko, at dahil naawa ako sa sarili ko na naging madaling maniwala. Naalala ko ang pekeng pag-alala ni Roger, ang malambing na boses ni Aling Tess. Silang lahat, mula sa ina hanggang sa anak, ay mapagkunwari, makasarili, at malupit hanggang sa kaibuturan. Dumating ako sa bahay, itinapon ang basket sa sulok ng kusina, at umupo sa upuan. Ang katotohanan ay malinaw. Hindi ko na pwedeng ipikit ang aking mga mata.
Hindi ako makakabalik sa buhay kasama ang mga sinungaling na ito nang walang makatuwirang paliwanag. Kailangan kong ayusin ang tama at mali. Kailangan kong tanggalin ang kanilang maskara at ipakita na ang isang mouse na itinataboy sa isang sulok ay puwede ring kumagat. At ang aking kabaitan ay hindi isang bagay na puwede nilang yurakan ayon sa gusto nila. Ang galit ay naging lakas. Kinuha ko ang aking cellphone at tinawagan si Roger. Umuwi ka kaagad. May mahalaga tayong pag-uusapan. Ang aking boses ay malamig at matatag. Nagalangan si Roger sa kabilang linya. Nagtanong kung ano ang nangyayari. Hindi ako sumagot at binaba ko ang telepono. Umupo ako, naghihintay sa tadhana na magbabago sa aking buhay. Pagkatapos ng 30 minuto, narinig ko ang motorsiklo ni Roger sa labas ng pinto. Dali-dali siyang tumakbo papasok, pawis na pawis, at puno ng pag-alala ang mukha. Nang makita niya akong nakaupo sa sofa, nakakrus ang aking mga braso, nakatingin sa kawalan, naramdaman ni Roger na mayroong kakaiba. Maingat siyang lumapit at nagtanong, "Anong nangyayari? Bakit mo ako pinauwi bigla? Akala ko nasusunog na ang bahay." Dahan-dahan akong lumingon sa aking asawa. Dahil sa aking matalim na tingin, umatras si Roger nang hindi sinasadya. Hindi ako nagpaligoy-ligoy at direkta akong nagtanong, "Noong linggo, nang pagalis ka sa party, ano ang sabi mo na nangyari kay Aling Tess?" Sandaling nagalangan si Roger, ngunit pinanatili ang kaniyang kalmado. Tumaas ang blood pressure niya at nawalan siya ng malay. "Nasabi ko na sa iyo, bakit mo binabalik ang lumang kwento?" Tumawa ako ng mapait. "Nagsisinungaling ka nang hindi kumukurap ang mata. Paano mo ipapaliwanag kung may nakakita kina Aling Tess at kina Joel at Sonia na naggo-grocery sa malaking supermarket noong 10:00 ng umaga? Sabi nila, tumatawa raw si Aling Tess, may hawak na shopping bag at malakas na naglalakad." Nang marinig ito, nawala ang kulay sa mukha ni Roger. Nganga ang kaniyang bibig at hindi siya makapagsalita. Sinubukan niyang magdahilan. "Mali lang siguro ang tingin. Baka kamukha lang." Talagang nagkasakit si Mama. Malakas kong hinampas ang mesa. Tumalsik ang tubig sa baso. Malakas akong sumigaw, "Huwag ka nang magkunwari." Malinaw na nakita ni Manang Linda. Sinubukan pa nga niya sanang batiin. "Hanggang kailan mo ako lolokohin? Ang pamilya mo ba? Tingin nila sa akin ay isang bobo." Dahil sa aking matigas na ugali at sa hindi maikakailang ebidensiya, tuluyan nang gumuho si Roger. Umupo siya sa upuan at kinumot ang kaniyang ulo gamit ang 2 kamay. Pagkatapos ng matagal na sandali, umamin siya sa mahinang boses, "Patawad, nahihirapan din ako. Si Mama ang nagpilit sa akin. Ayaw niyang pumunta dahil nanghihinayang siya sa pera at ayaw niyang makisama sa mga mahihirap. Pinapunta niya si Joel at Sonia sa shopping at pinilit niya akong magkunwari na may sakit siya. Bilang anak, hindi ko pwedeng suwayin ang gusto ni Mama." Nang marinig ko ang pag-amin ng aking asawa, parang kinain ng asin ang aking puso. Para sa kaniya, ang salita ng kaniyang ina ay banal na aklat at ang karangalan ng kaniyang asawa at biyenan ay parang damo lang. Sumang-ayon siya sa kaniyang ina para lang insultuhin si tatay na nagtrato sa kaniya na parang sarili niyang anak. Tiningnan ko si Roger nang may matinding pagkadismaya at paghamak. "Duwag ka. Masyado kang mahina. Hindi mo kayang malaman ang tama at mali. Dahil sa takot mo sa nanay mo, niyurakan mo ang aking dignidad. Mula ngayon, hindi ko na igagalang ang pamilyang ito. Mabubuhay ako para sa sarili ko at para kay tatay. Wala akong pakialam sa gagawin mo at ng pamilya mo." Tinaas ni Roger ang kaniyang ulo at sinubukan niyang magdahilan, ngunit huminto siya nang makita ang katatagan sa aking mga mata. Napagtanto niya na hindi ako nagbibiro ngayon. At naubos na talaga ang aking pasensiya. Isang nakakatakot na katahimikan ang bumalot sa bahay, na nagpapahiwatig ng isang malaking bagyo na tatanggal sa matagal ng pagpapanggap at peking kapayapaan. Ilang araw pagkatapos, nakatanggap ako ng tawag mula kay Attorney Ramon. Inanyayahan niya akong kumain ng tanghalian sa isang coffee shop malapit sa opisina. Dahil sa kabaitan niya noong birthday party ni tatay, pumayag ako. Pumili si Attorney Ramon ng isang tahimik at eleganteng kainan. Pagkatapos magtanong ng ilang bagay tungkol sa kalusugan ni tatay, seryoso siyang nagsalita. Nagtanong siya sa akin kung kumusta raw si Joel sa bahay at kung madalas ba siyang magkuwento tungkol sa kumpanya. Nagulat ako at umiling.
Halos hindi ko na po siya nakikita at kung magkita man kami, hindi po kami nag-uusap tungkol sa trabaho. May kailangan po ba akong malaman tungkol kay Joel? Nagbuntong hininga si Attorney Ramon at uminom ng kape. Sa totoo lang, nahihirapan ako dahil pinsan kita. 3 taon nang nagtatrabaho si Joel sa kumpanya namin at tinanggap ko siya dahil sa iyo. Pero lalo siyang sumasama. Late siyang pumasok at maagang umalis at hindi niya ginagawa ng maayos ang kaniyang trabaho kaya kailangang ayusin ng mga kasamahan niya. Bukod pa rito, nagtatambay sila at sinisiraan ang mga supervisor at nagrereklamo na hindi maganda ang compensation ng kumpanya. Namula ang mukha ko. Hindi ko alam na ganoon pala kasama ang ugali ni Joel sa labas. Sa bahay, palagi siyang nagmamayabang na manager siya at mataas ang kaniyang suweldo. Sa totoo lang, wala siyang kakayahan. Nagpatuloy si Attorney Ramon at bumaba ang boses niya. Ang pinakamasama ay kamakailan lang. Hindi siya nagpadala ng quotation sa oras, kaya nawala sa amin ang isang malaking contract. Malaki ang nalugi. Pinag-uusapan na ng board na tanggalin si Joel bilang example. Hindi ko pwedeng itago ito ng matagal, pero nag-alala ako sa iyo. Baka mahirapan ka sa pamilya ng asawa mo. Tiningnan ko si Attorney Ramon. Nakaramdam ako ng pasasalamat at kahihiyan sa parehong oras. Nagalala ang ibang tao sa akin, samantalang ang pamilya ng aking asawa ay basta na lang ako tinatrato. Naalala ko ang kawalang hiyaan ni Joel na nakita ko sa supermarket, ang 3 milyong piso na hindi niya binayaran at ang pangmamata na ipinakita niya kay tatay. Humugot ako ng malalim na hininga at tiningnan si attorney. Ramon ng diretso sa mata at matatag akong nagsalita. Salamat. Pero ang trabaho ay trabaho at ang damdamin ay damdamin. Kung nagkamali si Joel, dapat siyang managot. Hindi ako makikialam. At hindi ako magmamakaawa na patawarin siya. Ayaw kong maapektuhan ang reputasyon mo at ng kumpanya dahil sa akin. Nagulat si Attorney Ramon at tumango. Mas gumaan ang loob ko nang sinabi mo yan. Nagalala ako na magkakaroon kayo ng problema sa pamilya niyo. Pero dahil nagpasya ka, magiging mahigpit ako sa pagtrato. Kailangan ni Joel ng aral para matuto. Ang tanghalian noong araw na iyon ay mas masarap kaysa karaniwan at parang tinanggal ang isang mabigat na pasanin sa aking balikat. Hindi na ako ang mahina at masunuring hipag noon. Nagkaroon ako ng lakas ng loob na tanggalin ang hindi makatuwirang responsibilidad na ipinataw sa akin ng pamilya ng aking asawa. Alam kong magdudulot ng malaking kaguluhan ang desisyong ito, ngunit hindi ako natatakot. Kailangan ng magbayad ni Joel sa kaniyang kayabangan at kawalangutang na loob. Pagkatapos ng pagkikita namin ni Attorney Ramon, nagbago ako ng tuluyan. Nagsimula akong mamuhay para sa sarili ko. Hindi na ako nagigising ng maaga para maghanda ng komplikadong pagkain para sa buong pamilya tuwing weekend. Sa halip, nag-ehersisyo ako, nag-aalaga sa balat ko, at bumili ng ilang bagong damit para sa sarili ko. Nang tanungin ako ni Roger kung bakit hindi na ako nagluluto, kalmado akong sumagot. Abala ako. Ang gustong kumain, magluto na lang sa kusina o kumain na lang sa labas. Sa tuwing may family gathering o commemoration, ginagawa ko lang ang tungkulin ko, nagsisindi lang ako ng insenso, at pagkatapos, umalis na ako at nakipagkita sa mga kaibigan ko o pumunta sa bahay ni tatay. Hinayaan ko si Aling Tess at Sonia na maghugas ng tambak na pinggan. Sa una, sumimangot sila at nagparinig tungkol sa tungkulin ng manugang, ngunit hindi ko sila pinansin. Ang kanilang mga salita ay parang hangin lang sa akin na hindi ko na pinapansin. Minsan, tumawag sa akin si Aling Tess at ang boses niya ay mas matamis kaysa karaniwan. Sabi niya, "Anak, kailangan ko ng pera. Wala pa ang pensyon ko. Pwede mo ba akong pahiramin ng 30,000 o 50,000 piso? Babayaran ko pagkatapos ng ilang araw." Noong araw, ibibigay ko sa kaniya ang buong pitaka ko nang walang pagalinlangan. Ngunit ngayon, iba na. Tumawa ako sa isip ko. Naalala ko ang panggo-grocery niya ilang araw lang ang nakalipas. Kalmado akong sumagot. "Nanay, mahigpit din ako sa pera ngayon. Naubos ko ang pera ko sa birthday party ni tatay. Pero hindi ba bumili kayo ng maraming vitamins kasama sina Joel at Sonia sa malaking supermarket? Hindi pa po siguro ninyo naubos, kaya hindi na po siguro kailangan pang magmadali sa pagbili ng gamot. Mukha po kayong malakas na maglakad,
kaya mukhang malusog po kayo. Nanahimik ang kabilang linya. Naisip ko ang mukha ni Aling Tess na namumula sa galit at kahihiyan. Hindi niya inakala na sasagutin ko siya ng ganoon gamit ang malinaw na katotohanan. Pagkatapos magsalita ng ilang walang kabuluhang bagay, bigla niyang binaba ang telepono. Mula noon, hindi na siya madalas tumawag para magreklamo o manghingi ng pera. Naramdaman ni Roger ang takot sa aking pagbabago. Nagsimula siyang tumulong sa bahay, umuwi ng maaga, at hindi na siya nangahas na sigawan ako. Alam niyang hawak ko na ang sitwasyon. At kung patuloy niyang bulag na kakampihan ang pamilya niya, malaki ang panganib na masira ang aming kasal. Naramdaman kong mas gumaan at mapayapa ang buhay ko. Madalas akong bumibisita kay tatay, binibilhan siya ng masasarap na pagkain at kinukuwentuhan siya. Masaya si tatay nang makita akong mas masigla at gumaganda. Hindi niya alam kung gaano kalaki ang panloob na laban na pinagdaanan ng kaniyang anak para lang makamit ang kapayapaan na ito. Napagtanto ko na kapag minamahal ko ang sarili ko at naglalagay ng malinaw na hangganan, doon lang ako igagalang ng iba. Ang bulag na sakripisyo ay magdudulot lamang ng pangmamata. Dumating ang bagyo. Ito ay isang gabing umuulan ng malakas, mga 2 linggo pagkatapos kong makipagkita kay Attorney Ramon. Nang maghahanda na kaming matulog, biglang tumunog ng malakas ang telepono ni Roger. Nang sumagot si Roger, narinig ko ang matinding pagiyak ni Joel sa kabilang linya. Sa pagitan ng ingay ng ulan, mahina kong narinig ang sigaw ni Joel. "Kuya Roger, mamamatay na ako." Tinanggal ako ni Attorney Ramon sa trabaho kaninang hapon. "Kuya, tulungan mo ako. Sabihin mo kay ate na tulungan ako. Naaapi ako. May nagtaksil sa akin." Namutla si Roger sa balita. Nagpanik siya. Tiningnan niya ako nang may mga matang humihingi ng tulong, ngunit kalmado akong nagsuot ng suklay sa harap ng salamin, nagkunwari na hindi ko narinig. Ibinaba ni Roger ang telepono at nanginginig ang boses habang hinawakan ang aking kamay. "Hon, talagang natanggal si Joel sa trabaho. Masyadong malupit si Attorney Ramon. Hindi mo ba pwedeng tawagan si Attorney Ramon para sa kapakanan ng aming pagiging magkapatid? Bata pa ang anak niya. Maliit lang ang suweldo ng asawa niya. Magugutom sila kapag nawalan siya ng trabaho." Inalis ko ang kamay ni Roger at malamig na sumagot. "Nakakatawa ka. Kung nagkamali si Joel, dapat siyang managot. Hindi ako ang CEO. Bakit ako makikialam? Si Attorney Ramon ay propesyonal. Sigurado akong may magandang dahilan. Huwag mo akong isali sa problemang ito." Bago pa makapagsalita si Roger, may malakas na katok sa pinto sa labas. Narinig ko ang sigaw ni Sonia. "Wasak na ang buhay namin, ate." Nagmamadaling tumakbo si Roger para buksan ang pinto. Sina Joel at Sonia ay pumasok sa bahay, basang-basa sa ulan. Ang ulan ay tumutulo sa sahig. Si Joel ay mukhang nababaliw, at si Sonia ay mugtong-mugto ang mata sa pagiyak. Nang makita nila ako, tumakbo sila at lumuhod sa harap ng aking mga paa. Hinawakan ni Sonia ang laylayan ng aking damit at humagulgol. "Ate, tulungan mo kami. Natanggal si Kuya Joel sa trabaho. Ito lang ang inaasahan namin. Ikaw ang hipag at pinsan ni Attorney Ramon. Isang salita mo lang, susunduin niya. Pakiusap, kalimutan mo na ang nakaraan at tulungan mo kami. Nagkamali kami." Tiningnan ko ang 2 taong nakaluhod sa aking mga paa, ngunit wala akong naramdaman na awa. Ilang linggo lang ang nakalipas, binaliwala, tinukso, at niloko nila ako. Ngayon, nang nasa problema sila, sinubukan nilang gamitin ulit ang pagiging magkamag-anak para gamitin ako. Umatras ako at inalis ang aking paa mula sa kamay ni Sonia. Tiningnan ko ng diretso si Joel sa mata at matatag na nagsalita. "Tumayo ka, Joel. Hindi ka lalaki. Ano ba ang ginagawa mo? Naaapi ka? Nagrereklamo ka ba tungkol sa pagiging late, pagsisinungaling, paninira sa boss, at pagsira sa kontrak ng kumpanya? Sinabi sa akin ni Attorney Ramon ang lahat. Sasabihin ko sa iyo. Ako mismo ang nagsabi kay Attorney Ramon na maging mahigpit sa pagtrato." Ang aking sinabi ay parang kumukulong tubig na ibinuhos kina Joel at Sonia. Tumingin sila sa akin nang hindi makapaniwala. Nagalangan si Joel. "Ate, ano ang sinasabi mo? Ikaw ang nagsabi kay Attorney Ramon na tanggalin ako? Paano ka naging ganoon kasama? Kapatid ako ng Kuya Roger mo." Tumawa ako ng mapait. "Masama? Kung ganoon, ano ang tawag sa panloloko niyo sa akin, sa pag-insulto niyo sa tatay ko, at sa pagnanakaw niyo sa pera ko?
Kabutihan ba yun? Marami na akong naitulong sa inyo. Ngunit hindi ako tumutulong sa mga taong walang utang na loob. You reap what you sow. Panagutan nyo ang ginawa nyo. Ang hangin sa silid ay sobrang tensyonado. Si Roger ay nakatayo doon. Hindi niya kayang kampihan ang kaniyang kapatid o ang kaniyang asawa. Sina Joel at Sonia ay nakatingin sa akin nang may pagkamuhi at takot. Ngunit napagtanto nila na ang babae sa harap nila ay hindi na ang dating inosente at madaling utusan na hipag. Dahil sa aking katatagan, nagbago ng taktika sina Joel at Sonia. Nagsimulang umiyak si Sonia, nagkunwari na nagmamakaawa. Humagulgol siya at sinabing, "Ate, nagkamali kami. 100 beses kaming humihingi ng tawad. Ang nangyari noong birthday party ay dahil sa kalokohan namin. Sumunod lang kami sa nanay. Taos puso kaming gumagalang kay tatay. Patawarin mo kami sa pagkakataong ito. Nagmamakaawa ako." Nagsalita rin si Joel at yumukod ng paulit-ulit. "Ate, nagkamali ako. Parang sinapian ako. Pakiusap, isipin mo ang aking maliit na anak at ang aking matandang ina. Kapag nawalan ako ng trabaho, magugutom din si nanay. Tulungan mo kaming magsimula ulit, ate. Babayaran ko ang utang ko." Nang marinig ko ang 2 salitang babayaran ng utang, tumawa ako. Ang aking tawa ay malamig, mapait at mapanukso sa ilalim ng malamig na ulan. Tiningnan ko si Joel at nagtanong, "Babayaran ang utang? 5 taon na ang nakalipas nang hiram kayo sa akin ng 3 milyong piso at nangako kayong babayaran sa loob ng 2 taon. Ngayon, 5 taon na ang nakalipas, hindi pa ako nakakakuha ng principal ni hindi man lang interes. Pero noong may pera kayo, nagpalit kayo ng sasakyan, nagbakasyon sa ibang bansa at nag-shopping ng mamahaling damit. Naalala niyo ba ang hipag na ito na nagtitipid?" Dali-daling nagpaliwanag si Sonia. "Ate, naaapi kami. Ininvest namin ang pera, pero nawala. Binili namin ang sasakyan sa installment. Wala kaming cash. Nahihirapan din kami. Napagod ako sa matindi nilang kawalang hiyaan at umiling. Naglakad ako patungo sa kabinet at kumuha ng maliit na notebook. Binuksan ko ito at binasa ang mga expenses na sinasabi kong ginastos nila sa loob ng ilang taon. Ito ang mga impormasyong nakuha ko mula sa mga social media posts ni Sonia at sa mga kwento ng mga kapitbahay. Noong 5 ng nakaraang buwan, bumili si Sonia ng isang mamahaling bag na nagkakahalaga ng 200,000 piso. Noong 15, nagpalit si Joel ng pinakabagong cellphone na nagkakahalaga ng 30,000 piso. Noong nakaraang linggo, ang buong pamilya ay nagbakasyon sa isang 5-star resort na nagkakahalaga ng 150,000 piso. Nahihirapan kayo, pero ganoon na lang kayo gumastos ng pera? Samantalang si tatay, sa edad na 80, ay nagbibisikleta pa rin at nagsusuot ng lumang damit. Mayroon ba kayong konsensiya? Ang bawat bilang na binasa ko ay parang sampal sa mukha ng mag-asawa. Yumuko sila at hindi nangahas na magsalita. Masyadong malinaw ang katotohanan. Hindi sila mahirap, sila ay makasarili, sakim, at gustong mamuhay ng marangya gamit ang pawis at luha ng iba. Sinara ko ang notebook at inihagis sa mesa. Nagpahayag ako ng malinaw. "Tigilan niyo na ang pag-arte. Masyadong pangit ang inyong paghingi ng tawad at pag-arte. Hindi kayo nagsisisi. Natatakot lang kayo na mawalan ng trabaho. Kung hindi natanggal si Joel sa trabaho ngayon, siguro hindi kayo pupunta dito para humingi ng tawad." Si Roger, na nakatayo sa tabi, ay nagulat nang marinig ang mga expense details ng kaniyang kapatid. Napagtanto niya kung gaano siya kahibang na naawa sa kaniyang kapatid. Tiningnan niya si Joel nang may pagkadismaya at galit, ngunit nanahimik siya dahil sa kahihiyan sa akin. Ang kapaligiran ng bahay ay bumigat na parang abo. Sa labas, malakas na umuulan, at ang tunog ng kulog at kidlat ay gumawa ng isang malungkot na simponiya. Nang hindi gumana ang pagmamakaawa, nagsimulang lumabas ang tunay na kulay ni Joel. Tumayo siya, ang kaniyang mukha ay namumula, at tinuro niya ako gamit ang kaniyang daliri, nagbanta. "Huwag kang maging masyadong obnoxious, ate. Ako na ang bumaba sa ganitong kalagayan, pero nagmamayabang ka pa rin? Sa tingin mo ba reyna ka? Tandaan mo, manugang ka lang din sa bahay na ito. Kung hindi mo ako tutulungan, hindi kita titigilan." Kalmado akong nakaupo sa upuan,
Hindi ako natinag sa banta ng taong naipit. Tumawa ako ng mapanukso. Ano ang gagawin mo sa akin? Susuntukin mo ako? Idedemanda mo ako? Sige, subukan mo. Wala akong kinatatakutan dahil wala akong ginagawang mali. Ang magnanakaw ang nagmamalaki. Sa tingin mo ba walang batas sa lipunan? Sumigaw si Joel na parang baliw. Pupunta ako sa inyo. Pupuntahan ko ang bahay ng tatay mo at gagawa ako ng gulo. Ipapakalat ko sa buong lugar na ikaw ay isang masamang hipag na nagputol ng kabuhayan ng kaniyang kapatid. Tingnan natin kung makakaya ng matandang iyon ang shock. Nang binanggit ni Joel si tatay, kumulo ang dugo ko. Iyon ang huling linya na hindi dapat hawakan ng sinuman. Tumayo ako. Ang aking mga mata ay nagniningning sa galit habang tinititigan ko siya na nagpakaba sa kaniya. Malamig at nakakatakot akong nagsalita. Binibigyang diin ang bawat salita. Joel, makinig ka ng mabuti. Kung mangahas kang hawakan ang isang hibla ng buhok ni tatay, hindi kita titigilan. Idedemanda kita para sa slander at coercion. At ilalabas ko ang lahat ng ebidensiya, kasama na ang iyong promissory note at ang ebidensiya ng embezzlement na hawak ni Attorney Ramon. Hindi ka lang matatanggal sa trabaho, kundi mabubulok ka pa sa kulungan. Gusto mo bang subukan? Namutla ang mukha ni Joel sa salitang kulungan. Alam niyang hindi ako nagloloko. Siguradong may hawak na ebidensiya si Attorney Ramon laban sa kaniyang mga maling gawain sa kumpanya. Nanginginig siya. At hindi na siya nakapagkunwari na nagpapalakas pa. Hinawakan ni Sonia ang braso ng asawa niya. Honey, baliw ka ba? Umalis na tayo. Gawin niya talaga yan. Itinuro ko ang pinto at sumigaw ng malakas. Umalis kayo. Lumabas kayo sa bahay ko. Huwag na kayong babalik dito. Wala akong kapatid na walang utang na loob na katulad nyo. Sina Joel at Sonia ay umalis na parang walang kaluluwa. Inalalayan ang isa't isa palabas ng pinto. Dali-daling tumakbo si Roger, isinara ang pinto, at nilagyan ng bolt. Tiningnan niya ako, puno ng paggalang at takot. Napagtanto niya na ang kaniyang mahinang asawa ay patay na. Ang nakatayo sa harap niya ngayon ay isang babaeng may puso ng bakal, handang gawin ang lahat para protektahan ang kaniyang karangalan at ang kaniyang pamilya. Mula sa gabing iyon ng malakas na ulan, naging trahedya ang buhay ng pamilya ni Joel. Pagkatapos niyang matanggal sa trabaho, naging mahirap para kay Joel ang makahanap ng bagong trabaho dahil sa reputasyon ni Attorney Ramon. Naging alkoholik siya, nagwawasak ng mga gamit, at nagmumura sa asawa at anak kapag lasing. Ang marangyang kondo na pinagmamalaki nila ay naging impyerno dahil sa walang tigil na pag-aaway. Sa huli, kinailangan niyang isantabi ang kaniyang pride at magtrabaho ng mano-mano. Nagtrabaho siya bilang construction worker sa labas ng bayan. Dahil sa pagod at pagbabad sa init at ulan, umitim siya at naging payat. Ang kaniyang kamay na dating may hawak na folders ay ngayon ay puno na ng kalyo at paltos dahil sa pagbubuhat ng semento at mortar. Sa tuwing nakikita ko si Joel na nagmamaneho ng lumang motorsiklo patungo sa trabaho ng madaling araw, hindi ako nakakaramdam ng katuwaan, kundi ng kapaitan sa isang buhay na hindi marunong magpahalaga sa kung ano ang mayroon. Hindi rin naging maganda ang sitwasyon ni Sonia. Ang mamahaling sasakyan nila ay kinuha ng bangko dahil hindi na nila kayang bayaran ang installment. Nagtrabaho siya bilang sales lady sa isang maliit na grocery store malapit sa bahay. Kinailangan niyang tumayo ng 8 oras bawat araw at maliit lang ang kaniyang suweldo. Madalas din siyang minura ng mga mapili at masungit na customer. Si Sonia, na dating nabubuhay ng marangya, ay tumanda ng mabilis dahil sa hirap at palaging nakasimangot ang kaniyang mukha. Ang anak nila na nag-aaral sa international school ay inilipat sa public school sa malapit dahil hindi na nila kayang bayaran ang matrikula. Ang bata, na lumaki sa layaw, ay naging tahimik at malungkot dahil sa pagbabago ng kapaligiran. Nagbago rin ang pamilya ni Aling Tess. Dahil hindi na siya nakakatanggap ng pera mula kay Joel, kailangan na siyang umasa sa kaniyang maliit na pensyon. Hindi na niya ako kinukulit tulad ng dati. Dahil sa pag-alala niya sa anak niya, madalas na siyang nagkakasakit. Ngunit sa pagkakataong ito, ginawa ko lang ang aking tungkulin. Bilang manugang, bumibili lang ako ng gamot at bumibisita. Nang maikli, hindi na tulad ng dati na nagpapakasakit ako. Minsan, sinabi sa akin ni Roger na umiyak daw si Joel. Kuya, nagsisisi ako.
Kung sana marunong lang akong makontento at hindi lang ako nakinig kina Mama at Sonia, hindi sana kami aabot sa ganito. Nang marinig ko ito, napabuntong hininga lang ako. Walang gamot sa pagsisisi sa mundo. Kung ano ang itinanim, iyon ang aanihin. Iyon ang walang hanggang batas ng buhay. Ang pinakamalaking parusa sa kanila ay hindi ang aking paghihiganti, kundi ang pagbagsak ng balat ng kanilang kayabangan na pinaghirapan nilang itayo. Lumipas ang mga taon, at ang buhay ko ay nakahanap ng isang ganap na bagong balanse. Nagbago ng tuluyan si Roger pagkatapos ng insidenteng ito. Natakot siya at ginagalang niya ako. Hindi na siya tamad o walang pakialam. Pagkatapos ng trabaho, sinusuutan niya ng apron ang sarili at tumutulong sa akin sa kusina at sa trabaho sa loob ng bahay. Tuwing weekend, siya na ang nagalok na bumisita kay tatay. Nagbigay siya ng regalo at magalang siyang nagpakita kay tatay. Sinisikap na suklian ang kaniyang mga pagkakamali noon. Kahit na may lamat ang aming pag-ibig, ang positibong pagbabago ni Roger ay nagpagaan sa kapaligiran ng bahay. Tinanggap ko ang pagbabago. Gusto kong panatilihin ang isang buong pamilya para sa aking anak at bigyan ng kapayapaan ang isip ni tatay. Isang maaraw na linggo ng hapon, pumunta ako sa supermarket para mamili. Habang pumipili ako ng prutas, nakita ko ang likod ni Aling Tess at huminto ako. Nagalinlangan siya sa harap ng discounted milk corner. Hawak-hawak ang lata ng gatas. Halatang tumanda na siya. Puti na ang buhok niya. Nakabaluktot ang kaniyang likod. At ang kaniyang kasuotan ay hindi na malinis at maayos tulad ng dati. Nang makita ko siyang solo, biglang naging tahimik ang aking puso. Siya pa rin, sa huli, ang aking biyenan at lola ng aking anak. Humugot ako ng malalim na hininga at lumapit dala ang aking cart. Nanay, bati ko. Nagulat si Aling Tess na bitawan ang gatas na hawak niya. Yumuko ako, kinuha ito at inilagay sa kaniyang basket. Tiningnan niya ako ng may pagkataranta at takot. Hinawakan ang kaniyang damit na parang isang bata na nakagawa ng mali. Wala akong sinabi. Nagtanong lang ako tungkol sa kaniyang kalusugan. Pagkatapos, kinuha ko ang pera sa aking pitaka at inilagay sa kaniyang kamay. Gamitin niyo po ito para bumili ng masarap na gatas. Hindi po maganda sa katawan ang murang gatas. Regalo ko po ito. Nanginginig ang kamay ni Aling Tess habang tinatanggap ang pera. Puno ng luha ang kaniyang kulubot na mukha. Namumula ang lalamunan niya habang sinasabi, "Salamat anak, patawarin mo ako." Ngumiti ako at umiling. Ang nakaraan ay nakaraan na po. Huwag na po kayong pag-alala. Alagaan niyo po ang kalusugan niyo. Umalis ako, itinulak ang cart at hindi na lumingon pa. Pinatawad ko siya, hindi dahil karapat-dapat siyang patawarin, kundi dahil karapat-dapat ako sa kapayapaan ng aking puso. Ayaw kong magdala ng bigat ng pagkamuhi. Noong weekend na iyon, bumisita ako sa bahay ni tatay sa probinsiya. Ang maliit niyang bahay ay mapayapa pa rin sa ilalim ng lilim ng berdeng puno ng mangga. Nakaupo si tatay sa kaniyang bamboo bed, nagbabasa ng pahayagan. Nang makita niya ako, tumawa siya nang nakanganga ang gilagid. Yumakap ako kay tatay at kinumustahan siya tungkol sa aking trabaho at sa anak ko. Hinaplos ni tatay ang buhok ko at nagsalita. Masaya ako dahil mukha kang mas masaya at mas may kumpiyansa ngayon. Ang anak ko ay naging matalino na talaga. Hinawakan ko ang kamay ni tatay at tiningnan ang kaniyang mabait na mga mata puno ng kaligayahan. Pagkatapos ng maraming pagsubok, napagtanto ko ang halaga ng kapayapaan. Natuto akong mahalin ang sarili ko. Natuto akong ipaglaban ang katarungan. At natuto akong bitawan ang pagkamuhi sa tamang oras. Salamat po sa lahat ng nanood hanggang sa huli.